Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ito po tayo, first day of May. May 1st na, no? Nasa ikalawang buwan na tayo ng second quarter of the year. Wow! Baka mamaya paggising nyo, December na. Baka mamaya paggising ko dito, iba na presidente, no? Talagang itong mga minions ni Duterte, talagang kaliwat kanan na, talagang porsigido sila na binobomba ng mga issue ang ating presidente at siya nga po ay sapilitang sisipain sa Malacanang. Yung latest video natin yung pinagagalitan nga ako ng ating mga kasamahan dyan dahil daw nag-video premiere ako pero ako ay absent. Alam nyo naman, kung ang Senado at lower house ay nagsisini-die break, ako din nagbi-break. Kasi po, nakalimutan kong baguhin yung settings. Pasensya naman kayo dyan, Mami B. Pasensya ka naman, no? Kasi naset ko po ng premiere, is supposed to be dapat upload lang. Kaso nakatulugan ko alam mo na, alas 5 ng umaga, tulog ka pa. Alam mo naman dito sa California, Mami B, para ka naman di napunta dito sa America. Nandyan naman sila Aichang at Elora na nagmo-moderate. Kaya nga ginawa kong mga moderator yan. Gustong-gusto nga nilang maging moderator. Okay, so ang pag-uusapan natin mga kababayan, as usual, dating gawi, West Philippine Sea. Hindi po tayo bibitaw sa West Philippine Sea, maski na ayaw nyong panoorin. No? Alam ko, ang gusto nyong mga issue, yung kay Mamang Kalbo, kay Luka-Luka, kay Pentaning, kay Harimau, kay Saramau, kay Tambalina, at yung mga etus-etus na mga tae ng mga Duterte. Mamaya na po yun, no? So, eto West Philippine Sea. Kasi hanggat naninindigan ng ating Pangulo, no, hanggat binababoy tayo, niluloko tayo ng mga tsekwa dyan sa West Philippine Sea, tayo po ay kasama ng Pangulong maninindigan, no, na ang West Philippine Sea ay atin. At meron tayong karapatan sa ating exclusive economic zone na 200 nautical miles from our nearest island. Okay? Tama ba, Elora? Ay, condolence po sa pamilya ni Elora, no? So, wala po akong masabi, basta condolence na lang po. Kay Kai, sa mga Palawan, shout out po sa inyo. Sa mga members natin, shout out. Sa mga nagbi-video replay, nagla-like and share, shout out. Salamat. At doon din po sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings, no? Maraming salamat po. And may God bless you all. At patuloy po natin ipagdasal ang ating bansa at ang Pangulo. Ganun din, shout out natin ang ating mga OFWs, ating mga kasundaluhan, no? At doon po sa mga may sakit, ipagdasal po natin sila. So, unahin na po natin ito. Meron po tayong 5 article pero hindi na natin po ito hahabaan pa, no? Kasi po, as usual, ang nagsasalita po dyan ay ang Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Task Force, si Commodore J. Tariela, no? Siya po ay nagpa-press con pa nga dyan. Ang nag-cover po ABS-CBN. Hindi ko pwedeng ipakita sa inyo yung video. Kung gusto nyo, hanapin nyo na lang dyan sa YouTube o sa anumang social media page ng ABS-CBN kasi nagka-copyright po yan. No, mahirap naman po, no? Saka wala tayong pahintulot. Bigyan na natin sa kanila yan. Okay, so unahin natin ang balita dito po sa GMA News. Ang sabi po dyan sa headline, PH says China Coast Guard elevating tensions in West Philippine Sea. Oo po, totoo po 'yan, no? Nung 'di ba, winater cannon tayo, 'di ba? Nasira nga yung mga equipment ng ating Coast Guard, no? At sabi ni Tariela, they use a very high powerful water cannon, no? Alam nyo, mamaya may sinabi rin si Tariela sa bagay na yan, sa lakas ng water cannon na yan, no? Talagang hindi na po sinasabing
pagbabantay lang. Hindi na po. This is provocation talaga. Sila ang nagpro-provoke. Tayo dumadaan lang. Tayo magsusupply sa mga kababayan nating mangingisda na nandyan sa paligid ng Scarborough Show. Which is atin talaga yan. May exclusive economic tayo. Pasok na pasok sa banga natin yan. No? Biruin mo ikaw, water cannon ka. Ha? Provocation yan. They want really war. Sila po yan. Tapos ang sasabihin ng mga minions nito na tayo ang makikipaggera gawa ng US. Tayo ang isasalang ng US sa gera. Tingnan nyo nga yung ginagawa ng amo ninyong mga inchik. Diba? Sila yan. They're using water cannon as their armament. Hindi nga lang naman mabibilang as armament ang tubig. Hindi naman po siguro makakamatay yan. Pero, mamaya, may sasabihin tayo sa inyo kasi sinabi rin nila yan. Ha? Ngayon, ang mangyari dito, mga kababayan, dyan sa pagwa-water cannon na yan, diplomatic protest na naman tayo. No, tandaan yung binilag natin na West Philippine Sea natin. Diplomatic protest, yung mga ibang bansa, international body, kinokondem na ulit yung ginawa nitong Coast Guard ng China at kanilang maritime militia vessel sa dangerous maneuvers. No? Buti na lang walang namatay na mga kababayan natin. Diba? Grabe. Nakita nyo yung video? Siguro yung iba sa inyo hindi pinanood yan eh. Kita nyo yung sumisigaw yung ating nandun sa, kung di ko alam kung BFAR yun o Coast Guard. Sumisigaw siya kasi nabunggoy. Tapos tinitira yung radar system. Tama ba, Mami B? Yung radar system umiikot-ikot. At the end of it, nakita nyo, lasog-lasog. O wala lang. Walang pakialam ang China dyan. The highest powerful, sabi ni Tariela, yung malakas na water cannon ang ginamit nila. Grabe. Talagang ang gusto yata, butasin yung ating mga barko para lumubog. Kung ganun man, may mamamatay dyan bahala na po ang desisyon ng Pangulong Marcos. Sila talagang nagpro-provoke. Biruin nyo yung ulat pa ng Philippine Navy, binayolate nila yung NOTAM, no? Notice to Mariners, kasi kailangan ibigay yun sa kanila para they know their place, kasi magbabalikatan. Sa balikatan, sabi ng spokesperson ng Navy, they have a gunnery exercises. Siyempre, gunnery. The word gunnery, the root word of gun. O meaning, magbabaril-baril sila dyan sa dagat. Kung nandun sila sa vicinity nung target, di ba? Silang nagpro-provoke. They don't wanna follow international law. Ayaw nilang ganito. Di ba? Ano sila instigador, provocator. Pero, nire-reverse po nila yon. Sasabihin nila, sinabi nung spokesperson nilang si Lin Jian, na pinatalsik daw yung ating mga barko kasi we are intruding in their territory without permission from them. Gunggong pala sila eh. Diba? Bakit tayo magpapaalam sa kanila? Sila nga ang alien dyan. Sila ang intruding. Kasi wala silang karapatan dyan eh. Uulitin ko. Tayo may karapatan sa pamamagitan ng 2016 arbitral ruling. International body ang nagbigay niyan. Pinaglaban po natin yan na award sa atin. Kaso itong gunggong na ito, natakot kay Xi Jinping kasi tuta siya, akala mo maisog, yung pala, talawan. Ano ba yung talawan? Sabi nila, duwag daw eh. Diba? Yung antonym ng maisog. Yung maisog daw, matapang. Putang ina, matapang lang sa pagmumura si gago. Yun. So sabi ng bansa, ang Chinese Coast Guard ang nag-elevate ng tension dyan. Hindi tayo. Gumamit ka ba naman ng high-powered? Now, yung high-powered water cannon ng China, sabi ni Tariela dyan sa Inquirer, hindi daw yan arm attack. Syempre, hindi naman kabilang ang tubig bilang isang bagay na nakakamatay. Tulad ng baril. Pero mamaya, may sasabihin din siya. Not an arm attack. Hindi. Paano mo hahawakan yung tubig? Paano mo hahawakan yung tubig? Arm attack. Di ba? Yan ang sabi niya lang. Hindi pa yan daw. Para ma-invoke ang MDT. Hindi daw po. Okay. So ano pala? Ano pala gagawin natin? Wala. Diplomatic protest, mag-ingay tulad nito, quiz, ingay-ingay.
I-depend natin yung ating karapatan, i-depend natin yung sovereignty, sovereign rights, territorial rights. Ganun lang, no? Sige, bayaan nyo silang mag-water cannon. Meron ding karma yan. Baka tamaan ng kidlat. Kung ano man, baka yung mga Greek god, no? Greek god ba? Si Zeus. Kajuju! O di kaya si Poseidon. Lamunin mo na lang, Poseidon. O di kaya yung tatay ni Aquaman. Si King Triton. Tama ba? O tatay ni Ariel. Joke lang po ah. Okay, ano naman ang sabi dito sa GMA News Online? Oh, ha? Sabi pa rin to ni Tariela. Lahat si Tariela kasi 50 minutes yun eh. Yung kanyang media, no? O ito, China's water cannons may kill. O yun. Hindi nga naman arm attack yung tubig. Ha? O yung water cannon nila. Pero, yung water cannon na yan, nakamamatay. Correct. Pressure yan eh. Eh, ikaw nga dyan eh. Tirahin ka lang dyan nung, alam mo yung, kasi pag naguhugas ako ng kotse, di ba yung hose? Tapos yung hose ko may mga, yung nozzle ng mga water pressure. Eh kung ilagay ko ng jet, di ba ang lakas niyan? Gaganon yan, nakakabutas nga yun eh. O ikaw, tirahin ka ng bumbero, ewan ko na kung di ka tumilamsik, di ba? Pag tilamsik mo, tumama yung ulo mo sa matigas na bagay, eh di dedo ka. Di ba? It can happen. Kasi nga, water pressure, eh malakas pang water pressure yan. Eh kung nakakabutas ng katawan, o di kaya tilamsik ka kaagad, hindi mo alam kung saan ka dadamputin. O di ba? Kaya nga sabi niya, may maaaring makapatay. O, di ba? If you are going to look at it, how it bent the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water, obviously, that will be very fatal. Tignan nyo. Nabaluktot yung railing nung sa Philippine Coast Guard, yung bakal. Sabi niya nga ni Tariela, eh kung yung bakal bumaluktot, ikaw pa kaya na i-direct hit bilang tao lang? Oh, baka mabasagan ka ng ribs. Eh pag lasog-lasog ang ribs mo, di mo nakayanan. Internal bleeding. Eh di dedo. Di ba? Ganon. O, assumption ko lang po yan. Pero tandaan nyo, ano yung sabi ni Tariela? Tignan nyo yung railing ng Philippine Coast Guard vessel. Bumaluktot. Eh mano pa kung sa tao mo idirekta yan. Di ba? O, eh napanood ko nga eh, nandun yung reporter nung GMA News eh. Hindi po umuulan mga kababayan, ito po ay nanggagaling sa water cannon ng barko ng China. Ayaw nilang lumabas kasi direct hit ka dyan. Eh kung na-direct hit ka, di tabla ka, nandun ka sa tubig ng West Philippine Sea. Eh kung nandun si Dugong, hindi kinain ka. Di ba? Grabe eh. So, tama naman si Tariela. Maaaring makamatay yung water pressure na yun. Kasi ang basihan niya, tignan nyo, yung railing, bakal yun. Nabaluktot. O, mano pa ang tao. Kung yun ngang radar eh, yung mga ibang nandun eh, nasira eh, sa lakas ng water pressure, mano pa ikaw na tao. O, halimbawa, nandun ka, diba? Biglang bumagsak yung yung sinira nila, tinamaan ka, eh namatay ka. Diba, maraming mangyari. Kaya itong China, disregard to human life. Bakit? Wala silang pakialam eh. Wala silang pakialam kung magutom yung mga mangingisda natin dun. Mamatay na lang doon. They're not even providing them provisions. Since nandun naman yung mga barko nila, kung meron silang humanitarian effort. Diba? Humanity. Wala silang pakiramdam dyan. Basta sa kanila, money. Baka nga ang pagkain ng mga yan, pera. Diba? O, mga hayop. Pasensya naman. Nakakagigil kasi mga kababayan. Kaya dapat talaga magkaroon na ng extreme measure din ang ating bansa. Paano i-battle out yan? Kung pwede ngang wag nang munang i-boycott na lang yung mga Chinese product dyan. Yung mga produkto ng mga inchik dyan sa bansa, i-boycott nyo na. No? Nakakaasar lang. Visit. Wala. Sino ba tutulong sa atin? Wala. Yung mga international community, daldal lang yan. Ganyan lang sila, we condemn them, pero what you gonna do to help us? Nothing.
We're just gonna give you support. Ganon. O di, ang gawin na lang natin, unti-untiin nating i-boycott ang produkto ng China. Diyan sa mismong bansa natin para maramdaman din nila. Kasi wala nag-i-economic sanction sa kanila eh. Wala eh. Tingnan nyo ang Amerika, pag ganyan, isipin nyo, pag ang gumawa niya na hindi sa China, yung ibang bansa, economic sanction kagad. Di ba? Ang China, kailan ba kayo nakarinig ng economic sanction ng China? Wala. Kasi alam nila, no? Wala. Kampi-kampi ko rin naman yung mga yun eh. Nag-uutuan lang kami. Ang uutuin natin ay ang bansang Pilipinas. Pag-agawan na lang natin yan kasi mayaman ng bansang Pilipinas sa natural resources. Tanga-tanga lang tong mga Pinoy na to, hindi nila alam gamitin. Totoo naman. Di ba? Paulit-ulit ako dito, sinasabi ko, pearl, ha? Perlas ng silanganan ang bansang Pilipinas. O pag sinabi nyong perlas, di ba? Mamahalin. Mayaman. Di ba? Kung ano-anong mga minerals, resources ang meron sa atin. Pero sino lang nakikinabang? Yung mga politiko, oligarko, at mga foreigners. Nasaan ng mga Pilipino? Nandun! Inaapi! Yung iba, nag-iibang bansa. Kasi wala eh. Mas inuuna ng mga politiko ang sariling interest nila. Diba? Tingnan nyo na lang dyan sa Malampaya. Tingnan nyo. Tanungin nyo ang mga taga-Palawan, yung LGU ng Palawan. Diba? Bakit Malampaya lang ang tinayo ninyo? Baka din nyo na lang tayo ang kaagad lahat dyan. Para wala nang masabi ang China. Kung mag-resist sila, di tabuin nyo sila. Wala naman silang magagawa eh. Parang tayo. Walang nagawa nung kinamkam nila yung tatlong, yung tatlong isla. Tinayuan nila ng base. Sabi nila, pahingahan lang ng mangingisda nila. Yung pala, iba pala ang ginagawa. O hindi nakita yon? Hindi nakita yon? So ano ibig sabihin yan? Diba? Ibig sabihin, wala tayong pakialam. Nakita nyo naman na pala. Diba? Nung naghahakot pa lang ng lupa, dapat may nakabantay doon na Coast Guard. Wala eh. Paano sila nakapagtayo doon? Kung sinasabi nating atin yun, dapat may nakagwardya sibil doon. Diba? Ano yung tinutukoy ko? Yung mischief, yung subi, yung pieri. Diba sabi nila, pahingahan lang ng kanilang mangingisda o umoo tayo. Pero dapat naging, Dapat naging yung, teka muna, baka sinister yan. Diba? Masipag nga ang Pinoy, pero mas daig tayo ng maagap. Diba kasabihan natin yan? Daig ng maagap ang masipag. Wala, masipag nga tayo. Hindi naman tayo maaga. Pinabayaan natin. Di ngayon, nakatunganga lang tayo. Meron na palang mga airstrip. May military base na. Di ba sino naloko? Hindi na kayo natuto sa ganon? Ikaw, Digong, di ka na natuto sa ganon? Di ba? Naniloko ka lang? Ni Xi Jinping? We never learn from our mistakes. Ganon. Pull me once, shame on you. Pull me twice, shame on me. Ganon po tayo eh. You always shame on me. Kaya itong si Pangulong Marcos naninindigan. Ayaw niya ulit magaya sa mga maling desisyon ng mga past administration. Kailan na natayo yung subi rip, mischief rip, sa kayang peri rip ng mga military base nila? Na dapat lang, panghingahan lang, kubo lang sana yan eh. Hindi permanent structure. Diba? Hindi. Ginuyo kasi walang nagbantay. Bakit ko nasabi? Tingnan nyo. Merong 2 research vessels ng Chinese na nakapaggala sa Philippine Rice dyan sa Isabela. Yung isa sa Catanduanes, dyan sa Bicol region. Paano nakapaggala dyan niya sa ating exclusive economic zone? Paano nakakapaglayag dyan? Nagre-research sila. Diba? Ano ginagawa ng Philippine Coast Guard? Nasaan sila? Ano ginagawa ng Philippine Navy? Nasaan kayo? Remember, archipelagic country tayo. You have to surround, no? We are surrounded by waters and also our islands are hindi naman kabit-kabit. Kaya nga archipelagic eh. 'Di ba? We are surrounded by waters. O dapat nako. Napalautan tayo tapos yung sa Catanduanes hindi man nagre-response. Wala lang, sige, ganun photograph, wala.
Ang gawin nyo na, palayasin nyo na. Nakita nyo naman, hindi nagre-respond. Chinese vessel yan. Tapos nakita pa nila daw na may dinadrop. Hindi nga nagre-respond, pero gumagalaw. May mga tao. O di palayasin nyo. Kasi ang iniisip ng China, kanila lahat yan. Kanila na ang bansang Pilipinas kasi ang dami ng mga citizen nila dyan. Uulit-ulitin ko, Pogo, yung mga bilyonaryo nyo, yung mga may-ari ng mga negosyo, puro inchik. So therefore, alipin tayo ng inchik. Kung magalit kayo, sabi nyong xenophobic ako. Hindi ako xenophobic, I'm just telling you the truth. Diba? Hindi ko naman kayo tinatakot sa mga Chekway. Ang gusto ko, usisain ninyo, i-research ninyo, unawain ninyo sinasabi namin. Ginagago tayo ng China, hindi lang sa West Philippine Sea. Kung panahon ni Digong yan, news blackout yan. Kaya namayagpag ang China. Ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi nilang walang transparency, ano yung ginagawa ng mga nire-report ng media? Diba? Ayun no? Pero bibirahin natin ng PCG at Philippine Navy. You are, relax. Saka lang kayo magpapadala ng barko pag nandun na. Ilang araw na siya dun sa Catanduanes, pumunta pa ng Northern Samar. Bakit hindi nyo itaboy, i-water cannon ninyo? Wala silang water cannon, mga kababayan. Tinanggal daw po, bawal daw po yun. Kasi parang sa atin, ayun ay instrumento ng panggera. Anong gagawin ninyo? Megaphone. Radyo-radyo. Paano pag hindi nagre-respond? How you gonna do? Itutow ninyo. Baka wala rin kayong pang-tow. O di ba? Wala eh. Alam ng China na tayo ay walang silbi. Hindi natin kayang depensahan ang bansa natin against the foreign intrusions. Alam nila yan, wala tayong silbi. Tingnan nyo ang jet fighter natin, ang pinakabago, FA-50. Sila gaano kabilis yung kanilang eroplano, Mach Watt, supersonic. Tayo daig pa natin yung pagong. Diba? Pinabayaan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang mga politiko, personal interest. What can I gain with that one? It's not for the gain of my constituents of the country, kundi only myself and my family. Yun lang. Wasted ang ating bansa. Napakayaman, blessed by God. Pero tayo hindi marunong mag-aruga. Hindi marunong magmahal sa kapwa. Marunong lang magmahal sa kapwa ang mga politiko pagdating na ng eleksyon. Pero pag nakaupo na, bye-bye. Bahala kayo sa buhay ninyo. Kasi nga, sila nagiging powerful. Pero ang totoo, ang dapat na powerful ay ang mamayang Pilipino kasi tayo ang gobyerno. Hindi. Yung isang pamilya, napaka-powerful. Tingnan mo, ang pinamumunuan mo. 20,000, 30,000. Sila ilan lang. Diba? Pero sila ang pinaka-powerful kasi sila ang merong guns, guns, and gold. Yun. Pero kung totoong mag-alsa yung mga constituent, walang magagawa yan. Ilublob nyo na lang sa ilalim ng lupa. Ganun sana, no? We have to learn. Putang ina. Ilang taon na tayo nangangarap ng asenso, nangangarap ng soberenya, katiwasayan, kapayapaan, kasaganaan, pero walang nangyayari. Yung ibang bansa pag ganun tayo pag ganun talagang pabulusok dun sa abyss. The abyss of corruption, the abyss of criminality, the abyss of unpatriotism, unnationalism, yung sinasabi nilang love our country, unahin natin ang Pilipinas, wala. Is just a slogan. Dito kaya ako nagngingit nito, paulit-ulit. Wala. Kung sinasabi ni Tariela na hindi arm attack ang water cannon, bakit hindi kayo maglagay din ng water cannon sa ating mga Coast Guard? O sa BIPAR? O dyan sa resupply mission ninyo? So sinasabi nyo naman palang hindi arm attack ang water cannon. So sa China, okay lang silang i-water cannon tayo ng i-water cannon. Kaya ganun tayo ginagawa palagi. Wala namang panlaban sa atin yan And they are just a smaller vehicle. Wala yan. Kaya tuloy, yung bully, talagang ina-assert niya na bully siya.
Paano natin paninindigan yan kung ganyan na lang palagi? Hanggang salita rin lang pala tayo. Di ba? O eto, tulad nito. Mag-iingay na naman ng mga mambabatas natin, pero wala lang yan. Sasabihin lang nila, papogi points lang sa kanila yan. Magsasalita sila dyan. No? Tulad nito, si Jinggoy, ano sabi niya? Ito, nanadya na. Ayan, nanadya na. Jinggoy accuses China of interference after latest water cannon attack. Ayan. Sabi niya, nanadya na. Okay? In as much I would not want to think that this latest in the apparent continuing and aggravating bullying tactics employed against us by the China Coast Guard, it is but another provocative directed at us. We cannot overlook at the fact that this incident, while the largest balikatan assassination is still ongoing. We strongly condemn the continuous aggressive actions of the Chinese naval forces that put the lives of our fellow Filipinos at risk by resorting to water cannon. Ayan. Hanggang dyan lang naman yan eh. Hanggang salita rin lang ng mga yan. Wala. What you gonna do? Better yet, next time, yayain nyo tong mga mambabatas, lahat sila. Lahat sila. Yang 24 senador, isakay nyo sila dyan. No, kung sakaling mag-supply ulit kayo diyan sa Scarborough, Ayungin, isakay nyo sila para maranasan nila kung sakaling i-water cannon yung kanilang sinasakyan ng Chinese Coast Guard. Para masaksihan nila first hand. Experience is the best. Para meron talaga silang gawin. Imandato nila. Diba? Wala eh. Andiyan sila nakaupo sa kanilang mga opisina. Ang sasarap ng buhay. Pero yung mga nagsusupply, yung mga mangingisda natin doon, bilad na bilad. No? Halos kakulay ko na nga mga, baka sunog na sunog pa ang kulay nila sa akin. Ako, maitim na ako. Sobrang itim ako. Sila ano? Diba? Sunog na sunog. Tapos ganyan lang sasabihin nyo? Wala lang. Para sabihin lang, may nasabi ako pro-West Philippines ako. Diba? Wala. Ito pa sabi niya ulit Diba, nanadya. Bully. Sabi niya, bully. China water cannon attack endangers Filipinos' life. Bully daw. Ayan. They're strongly condemning that action of China. Pero hanggang doon lang. The next time ulit mag-supply tayo dyan sa mga mangingisda natin sa Scarborough o doon sa Ayungin, ganoon pa rin yan. May dangerous maneuvers kasi ina-assert ng China na kanila yan eh. Ina-assert din natin, but what we gonna do? O just maging manhid na lang palagi tulad ng presidente? Sabi ng presidente, manhid ako kaya dapat maging manhid din kayo. Ay hindi naman po lahat maging manhid presidente. Hindi ganun. You have to do something. Diba? Ikaw manhid. Ang BP mo, tamilmil. Ang mga mambabatas mo, kung ano-anong mga hearing ang ginagawa, mga petty issues pinakikialaman. Wala. Diba? So, ano mangyayari? Kawawa yung mga kababayan nating mangingisda, kawawa ang mga Coast Guard, kawawa ang BIPAR, kawawa ang mag-resupply mission. Wala eh. Sige, magpakamartir na lang tayo. Kasi yun ang gusto ng Duterte. Manhid. Diba? Pasensya naman kung nabibira natin si Pangulong Bongbong. Sabi niya manhid na kami dyan pati yun. Pati yung pag-water cannon, magpakamanhid tayo. Magpakamartir tayo kasi meron tayong presidenteng manhid, meron tayong vice president na tamilmil. May mga mambabatas na we condemn. That's it. Wala na. Biro nyo yan? Kayo ba mga mambabatas dyan? Kayong mga matatagal ng mambabatas dyan? Anong ginawa ninyo during your time to aid our Coast Guard, to aid our defense? Bakit ngayon lang kayo nagsasabing, dadagdagan natin? Dapat nga gawin nyo ng number 1 budget ang defense hindi ang education. Kasi kahit na anong gawin yung number 1 education, number 1 budget ang education, wala pa ring improvement sa edukasyon. Hindi nyo ba nakikita yun? Saan napupunta yung napakalaking budget? 900 billion? Tanungin natin si Google. How much is the budget of Department of Education in the Philippines? Magkano ang budget niya ng 2024? Okay? Tama ba? 2024. Ayan hindi ito. California to in the Philippines. Yan.
Tingnan nyo. Sabi dito, report ng August 7 to 2023, the DBM, education gets 924.7 billion pesos in proposed 2024 national budget. Almost a trillion pesos sa 2024. Diba? 5 buwan na. Anong improvement ang nagaganap sa Department of Education? Diba? Kung ang ibang bansa, ang number 1 department ng budget nila ay defense, tayo education. Pero bagsak pa rin ang education system sa ating bansa. Evident yan. Basahin nyo yung report ng EDCOM 2. What they find out. Oh, sige nga. Wala eh. Walang pang-depensa. Nakakatawa tayo. Hanggang salita na lang. Magpakamanhid, magpakamartir, magpakatamilmil na lang tayo. Ibuyang-yang na lang natin ang sarili natin. Sige, ipipix na lang natin yan. Basta wag lang tayong ganituin. Pinagtatawanan tayo ng mga Tsekwa, mga kababayan. Tapos, tuwang-tuwa naman tayo pag pumupunta sila dyan as tourist. Ganon. Pogo, ganon. Pinagtatawanan tayo, labas at loob ng bansa ng mga Tsekwa. Biruin mo, may-ari ng malalaking kumpanya mo, mga last name, mga Tsekwa. Alipin ang Pilipinas, mga kababayan. Pasensya naman kung nabibira sila, no? Nakakasawa po kasi. Walang action, the inaction, no? Pagdating dyan sa ganyang bullying, water cannoning, aantayin nyo pang may mamatay na kapwa Pilipino natin? No? Wala. Para ano? Biktima din. Paawa ulit sa international community. Yung international community naman, inuuturin lang tayo. Pare-pareho lang, mga kababayan. It's a cycle. Wala rin. Walang pinagbago. No? Niloloko lang tayo ng mga politiko natin. Diba? Dapat yan, panugutin yung mga may negosasyon sa China eh. Umpisahan nyo kay Gloria. Isa rin yan. Wala. Yang mga yan, kunwari, mga I promise this, I'll do this, I'll do that. F you. Diba? Oh, yun lang. Sabi ni Tariela, nakakamatay ang water cannon. O di antay na lang nating may mamatay na sakay nung supply mission. Wala. Wala tayong panlaban eh. Tama na, Lord! Hindi yan. Hindi sasagot sa inyo si Lord. Kasi ang sabi ni Lord, nasa akin ang awa. Nasa inyo ang gawa. Paulit-ulit kayong wina-water cannon. Paulit-ulit kayong hinaharas, dangerous maneuvers. What you gonna do with it? Pag gumawa kayo ng action, and then that's I will come in. Kasi ako ang awa. Diba? Now, you're not doing it. Any signs of improvement? Nothing. Kaya paano tayo kakaawaan ng Diyos? Even though we keep on praying, nakaawaan mo kami. Wala ka namang ginagawa. Parang sinabi mo, Diyos ko, sana makakuha ako ng trabaho. Ay, hindi ka bibigyan ng Diyos ng trabaho kung ikaw ay nakahilata lang dyan palagi. Hindi ka naghahanap. Ganun yun eh. Naantay mo ang grasya ng Diyos, napakatamad mo. Diba? Antayin na lang natin na may mamatay na kababayan natin, kapwa natin Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Baka naman, may gagawin na. Puro kayo plano, pero napalautan pa rin kayo. Puro kayo dakdak, ganito. You just appeasing us. Yung bang, okay, sige na Tokis, tumigil ka na. Ano magagawa mo, Tokis? Ano magagawa ko? Ba't nasa gobyerno ba ako? Di ba? Kung ako dyan, palagyan ko ng water cannon yan. Water cannon ko din sila. Ganun lang yan. Sabi ni Tariela, hindi naman arm attack ang water cannon. Ba't ka natatakot maglagay ng water cannon? Di ba? Yun yung sa akin. Magalit na si Tariela, magalit na siya. Wala kang alam, Tokis. Ano ba alam ko? Di ba? Ang alam ko, binubuli ang mga kababayan ko. Oh. So, aantayin nyo pang may mamatay na Pilipino?
Kayo nga, nandyan, wala nga kayong magawa eh. O, ako pa kayang malayo? Di ba? Ang magagawa namin ay kalampagin kayo. Dakdakan kayo ng dakdakan. Sinasabi nating atin ito, pero ano? Totoo bang nasa atin na? Yan ang dami pa nila dyan. Kasi wala kayong magawa eh. Ibinubuyang-yang nyo. Tinatayuan nyo ang buhay ng mga kapwa Pilipino. Wala naman kayo, hindi nyo naman inaarmasan ng tama. Diba? Para kang pinapunta sa gera, ang daladala mo lang ay pistola. Eh sa kanila, masinggan. Puta na. Diba? Hindi ako sasama sa gera sa inyo pag kayo ang commander ko. Diba? Oh. Wala eh. Mamamatay tayong lahat pag kayo ang commander namin. I better surrender than die. Diba? I better go court martial than you follow you guys. Wala eh. Nakakahiya. Paulit-ulit. Puro lang kay dakdak. Diba? Kaya nagtatagumpay ang China eh. Kasi alam nila, wala tayong gamit. Tapos may mga Pilipino pa na mga pro-China na mga putang ina nila talaga. Ulit-ulitin natin silang murahin. Sana, tama kayo ng kidlat. Okay, kayo po. Ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.